Mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country, ipinapaabot namin sa inyong mga tahanan ang kakaibang programa sa radyo na hango sa banal na kasulatan, ang banal na Biblia. At ngayon, inihahandog namin ang dulang pinamagatang Genesis. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ng Diyos. kaya't Cain ang ipinangalan niya rito. Hindi nagtagal, muli siyang nagdalang tao at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol si Abel at si Cain naman ay naging magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog sa Diyos ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at ihinandog ang pinakamainam na bahagi. Ang Diyos ay nasihan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang kanyang handog. At dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya't sinabi ng Diyos, Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. Pagkatapos kausapin ng Panginoong Diyos si Cain, sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, Abel, halika. Mamasyal tayo sa bukid. Bakit? Anong gagawin natin dun? May gagawin lang tayo. Halika na. Nang nasa bukid na sila, ay pinatay ni Cain si Abel. Tinanong ng Diyos si Cain, Nasaan ang kapatid mong si Abel? Hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Bakit mo ginawa ito? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslag. Bungkalin mo man ang lupa upang taniman, hindi ka mag-aani. Wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Paparusahan ng 7 ibayo ang sinumang papatay sa iyo. kaya't nilagyan ng Diyos ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y hindi dapat patayin.
iniwan ni Cain ang Diyos at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden.